Magandang araw po sa lahat. Sa araw na ito ay nais ko pong mag-share ng salita ng Diyos sa inyong lahat. At gusto ko pong pag-aralan natin ang tinatawag nating gawa ng dyablo, or sa salitang Banyaga ay the works of the devil. Ayon po sa Juan 10, talatang 10, John chapter 10 verse 10. Sabi po rito, dumating ang magnanakaw para lamang magnakaw, pumatay at manira. Naparito ako upang ang tupa ay magkaroon ng buhay, buhay na masaganang lubos. Yan po ang sabi ng ating Panginoong Hesukristo. Ang pagkasinabi pong magnanakaw ay tumutukoy po ito sa salitang dyablo. Makita natin ang sabi rito, pumarito ang dyablo sa sanlibutan upang pumatay, magnakaw at pumuksa. But pumarito ang ating Panginoong Hesukristo, bumaba galing sa langit upang tayo'y bigyan ng buhay, o buhay na may kasaganaan. So titingnan natin kung ano ang mga ginagawa ng dyablo sa mga tao. Maliwanag po ang banal na kasulatan na nagsasabing Satan is a destroyer or killer. So, ang Panginoon ay napakabuti niya sa atin sapagkat binigyan niya tayo ng isang tulong na bagamat ang mga tao sa sanlibutan ay punong-puno ng alalahanin dahil sa kagagawa ng demonyo, ay naroon ang Panginoon sa atin. Tayo ay kanyang tinutulungan upang tayo ay maingatan sa lahat ng gawa ng kaaway. Kaya tandaan nyo sa mga talatang ito, John chapter 10 verse 10, na si Satanas ay magnanakaw, pumarito sa mundo upang magnakaw, pumatay at magwasak. Pero ang Panginoong Hesukristo ay pumarito upang tayo'y ingatan, bigyan ng buhay, buhay na may kasaganaan. So ano pa ang sabi ng banal na kasulatan doon sa Ephesians chapter 6? Ephesians chapter 6 verse 12. Ang sabi niya, sabi ng talatang ito, sapagkat hindi tayo nakikipaglaban sa mga tao, kundi sa mga pinuno na may kapangyarihan, sa mga tagapamahala ng kadiliman, umiiral sa mundong ito o sa sanlibutan ito, sa mga hukbong espiritual ng kasamaan sa himpapawid. Mayroong principalities na umiiral. Ang ibig sabihin ng principalities ay kapangyarihan ng dyablo. Power of Satan. There is power of Satan na umiiral sa sanlibutan ito. Satan uses human being to carry out
his dirty works. Kung ating titingnan ng mabuti, iba't ibang klase ang paraan ng kaaway upang wasakin ang tao. So yun po. Bakit? Sapagkat Satan is destroyer. Kaya sa ating buhay ay napakahalaga kung ikaw ay may Panginoong Hesukristo. Sapagkat ang Panginoong Hesukristo ay nagkatawang tao, bumaba sa lupa upang tayo'y iligtas. Bigyan ng buhay, ingatan ang buhay, proteksyonan ang buhay ng sinumang tao na nananangan sa ating Panginoong Hesukristo o nanampalataya sa ating Panginoong Hesukristo. Kaya, pagka ang isang tao ay wala sa Panginoon, maliwanag na kaya kang i-destroy ng kaaway. So anong mga paraang ginagawa ng kaaway upang mamatay o ma-destroy ang buhay ng tao o mamatay ang tao? Tulad na lamang ngayon na ating naranasan. Ginagamit ng kaaway yung coronavirus. Sapagkat ang coronavirus, ito po'y kapangyarihan ng evil spirit. Ang evil spirit ay nagtatago sa kapangyarihan ng virus. Kaya, pagka ikaw ay walang Panginoon o walang Kristo, kayang-kaya kang madali ng kaaway. Pagka ikaw ay walang Panginoon sa buhay mo, pwede kang patay ng kaaway sapagkat walang nag-cover up sa buhay mo. Ang banal na kasulatan ay nagsasabi na si Kristo ay pumunta sa sanlibutan upang ikaw ay bigyan ng buhay, buhay na may kasaganaan, buhay na may protection. Kaya ang Panginoong Hesus ay napakahalaga sapagkat ang kanyang dugo na nabuhos sa krus ng Kalbaryo ay siyang nag-protect sa atin. Siya ay naglinis sa atin, maging ang ating mga karamdaman ay kanyang pinagagaling. So, by His stripe, the stripe of Jesus, ang ating lahat ng kasalanan ay, lahat ng ating karamdaman ay kanyang pinagagaling. Sabi ng banal na kasulatan, by His stripe, we are healed. Kaya, mapalad ang tao na may Panginoong Hesukristo. Kaya kung wala kang Panginoon, wala kang Kristo sa buhay mo, itong mga panahong ito ay dapat mo siyang tawagan, dapat mo siyang lapitan, sapagkat siya ang iyong pag-asa. Siya ang iyong protector. Siya ang babalot sa buhay mo. Ang kanyang kapangyarihan ang siyang babalot sa buhay mo upang ikaw ay maproteksyonan buhat sa gawa ng mga kaaway. Ito po ang mga gawa ng kaaway. Tandaan natin, itong mga nangyayaring ito, ang coronavirus ay isang evil spirit na nagtatago sa likod ng virus. Kaya sa buhay natin, lagi nating tandaan na kung wala ang Panginoon, wala kang magagawa. Kung wala kang Panginoon, wala kang magagawa. Maraming mga tao ngayon ay hindi ang Panginoong Hesukristo ang kanyang sinasampalatayanan.
No, hindi ang anak ng Diyos ang kanyang nilalapitan. Tandaan natin, ang ating Panginoong Hesukristo ang siyang anak ng Diyos na siyang nagliligtas ng buong sanlibutan. No, maraming tao na hindi ang Panginoon ang sinasamba, kundi ang kanyang sinasamba ay ang dyablo. No, ano po yung dyablo na sinasamba ng tao? Sabi ng Revelation o pahayag. Pahayag, kapitulo 12, no, talatang 9. Revelation chapter 12, verse 9. No, ang sabi po ng mga talatang ito sa Revelation o pahayag sa salitang Tagalog o sa King James ay Apokalipsis. Ito po ang sabi sa verse 9. Itinapon ang napakalaking dragon, ang matandang ahas na tinawag na Dyablo at Satanas, na nandaraya sa buong sanlibutan. Itinapon siya sa lupa kasama ang lahat ng kanyang mga kampon. Ano po ang sabi? Excuse me, nakamot lang muna. Ano po ang sabi? Ang dragon ay siyang matandang ahas na tinatawag na Dyablo at Satanas. Tandaan natin, maraming tao na hindi ang Diyos ang sinasamba o hindi ang Panginoong Hesukristo na anak ng Diyos ang tinatawagan o sinasamba, kundi ang dyablo. Maraming tao ngayon na sumasamba kanino o saan? Sa dragon. Sino ho yung mga taong sumasamba sa dragon? Marami yung taong sumasamba sa dragon. Sabi dito, sa binasa natin sa pahayag 12:19, na ang dragon ay siyang matandang ahas na tinatawag na Dyablo. Kaya pagka ang isang tao sumasamba sa dragon, ay ang sinasamba niya ay Dyablo. Kaya ang espiritu ng Dyablo ay nasa kanya. Kaya itong mga taong ito na sumasamba sa dragon o sa Dyablo, ito po yung kinakasangkapan ni Satanas upang magkalat ng sakit. Ano po ang mga tricks ng Dyablo? Ang mga tricks ng Dyablo is he uses human being. Yan po ang mga tricks ng Dyablo. He uses human being to carry out his dirty works. Saan nanggaling ang coronavirus? Sa Wuhan. So, ibig sabihin, itong mga taong ito sumasamba to sa dragon o sa Dyablo. Kaya sila yung ginamit ng Dyablo bilang kasangkapan upang magawa ang una, patay ng tao. I-destroy o wasakin ang buhay ng tao. So, makita mo kahit ang mga reliyon hindi na sumasamba sa Panginoon, yung mga dirty tricks ng kaaway ito. Maging ang mga simbahan hindi na sumasamba sa Panginoon o hindi na nakakapunta sa Panginoon o sa mga simbahan upang sumamba sapagkat nagkalat o nagpasabog ang demonyo ng mga virus. So, maraming buhay, mga business ang nasira dahil sa kagagawan ng mga taong kinakasangkapan ng demonyo. So, yun yung mga dirty works ng devil. Sino ang ginagamit ng devil o ng demonyo?
yung mga taong sumasamba sa dragon. Napakaliwanag ng banal na kasulatan. Kaya ang dragon, yun ang matandang ahas na siyang Diablo at Satanas. Kaya maliwanag na itong mga taong ito ay mga kampo ng demonyo. Yung mga tao na nagpapagamit sa demonyo ay kampo ito ng Diablo. So marami silang buhay na sinira. Marami silang buhay na winasak. Yan po ang trabaho ng Diablo. Yun po ang mga gawa ng Diablo. Ayon sa banal na kasulatan. Kaya tayong lahat ng mga tao, itong mga taong ito na nagpagamit sa demonyo, ay siguradong sigurado pagka ito'y namatay, ito'y pupunta sa impyerno. Sapagkat ito ay walang pagkakilala sa Diyos, walang pagkakilala sa Panginoon. Sapagkat ang dinidiyos nila ay demonyo. Napakaliwanag ng banal na kasulatan na ang mga taong ito ay walang bahagi sa kaharian ng Diyos. Kaya tayong mga kumikilala sa Diyos, sa ating Diyos na siyang nagbigay ng kanyang anak sa sanlibutan, na ang ating Panginoong Hesukristo, siyang anak ng Diyos, ay dapat ho natin siyang lapitan at sampalatayanan upang ho tayo ay makaiwas sa apoy ng impyerno na inihanda para sa Diablo. Ang impyerno ay hindi ho ginawa ng Diyos para sa Diablo lamang, kundi maging sa mga tao na ang dinidiyos niya ay ang Diablo, sa kasama yan dadalhin doon sa impyerno na kung saan ang apoy na may asupre na naglalagablab. Doon ho pupunta ang mga tao na sumasamba sa Diablo. Ano po yung Diablo? Matandang dragon na siyang tinatawag na Diablo at Satanas. Sino ngayon yung mga tao na sumasamba sa dragon? Marami ho. Napakaraming taong sumasamba sa dragon. Kaya kawawa kayong mga sumasamba sa dragon, sapagkat ang inyong bahagi ay nasa impyerno sa dagat-dagatang apoy. Ang mabuti pa sa inyo, habang kayo ay nabubuhay, inyong lapitan, inyong sampalatayanan ang Panginoong Hesukristo upang kayo ay huwag mapunta sa dagat-dagatang apoy na tinatawag na impyerno. Sapagkat ang Panginoong Hesus ay nagbigay siya sa atin ng isang pagkakataon. Binigyan niya, isinacrifice niya ang kanyang buhay upang tayo ay hindi mapahamak. Sabi po ng John 3:16 sa Juan chapter 3, Juan kapitulo 3, talatang 16. Sabi doon, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sinumang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Dalawa po ang ating makita. Una, ang sabi roon, ang hindi sumampalataya ay mapapahamak. Subalit ang sumampalataya sa kanyang anak na si Hesukristo, na anak ng Diyos, ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ano po yung kapahamakan na sinasabi ng banal na kasulatan? Kapahamakan po yan sa apoy ng impyerno. Doon po sa naglalagablab na apoy sa impyerno. Kaya purihin ang Diyos sa mga salitang ito ay nawa mabuksan ang inyong mga puso't isipan. At kung sino man po sa inyo ang sumasamba sa demonyo, sa dragon, sa matandang ahas, ito na yung panahon na tanggapin ninyo ang Panginoong Hesukristo. Lapitan ninyo siya. Sapagkat kung ikaw ay hindi lalapit, hindi ka sasampalataya, hindi mo siya panampalatayanan, at hindi ka nagpapagamit sa Diyos o naging kasangkapan ng Diyos, mapupunta ka sa apoy ng impyerno. Ngayon na yung pagkakataon upang ikaw ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ang sabi ng banal na kasulatan, tanggapin mo ang Panginoong Hesus bilang iyong tagapagligtas at ikaw ay kanyang ililigtas. Ngayon po ako'y manalangin, sino ka man, basta ikaw ay sumasamba, naniniwala ka sa dragon, sa mga rebulto,
ikaw ay mapapahamak. Ngayon, ang panahon, nalapitan natin ang Panginoon. Ihingi natin ng tawad lahat ng ating kamalian, lahat ng ating kasalanan, upang ikaw ay mapalaya, buhat sa kamay ng dyablo, at ikaw ay kanyang palalayain. Sa oras na ito, ako'y manalangin sa inyo. At bago ako manalangin, ito po ang aking sasabihin. Sundin mo, tanggapin mo ang Panginoong Hesus bilang iyong tagapagligtas. Ikaw, upang ikay makapasok sa kaharian ng Diyos na inihanda para sa kanyang mga banal, para sa kanyang mga anak. So kailangan mong maging anak ng Diyos. Kailangan mong tanggapin ang Panginoong Hesus upang ikay ay patawarin. Ngayon, ako'y manalangin. Sundin mo ang aking panalangin bilang iyong panalangin. Sarili mong panalangin. At pagkatapos nito, ikaw ay tumalikod sa kasamaan, sa kasalanan, sa pagsamba sa demonyo. Ikaw, ngayon ay hanapin mo ang Panginoon, sambahin mo pagkatapos nating manalangin, pagkatapos mong tanggapin ang Panginoong Hesus. Ako po'y manalangin, sundin po ninyo ang aking panalangin. Panginoong Hesus, sa oras na ito, lumalapit po ako sa inyo. Humihingi po ako ng kapatawaran sa lahat ng aking mga kasalanan. Ako po'y naniniwala na ikaw ay namatay para sa akin. Dahil sa iyong kamatayan sa krus ng Kalbaryo, ako po'y naniniwala na ako'y iyong pinatawad na. Inalis mo na lahat ng aking mga kasalanan. Inalis mo na lahat ang aking kamalian. Baguhin niyo ako, Panginoon. Tulungan niyo ako buhat ngayon. Sa oras na ito, tinatanggap kita bilang aking Panginoon at tagapagligtas. Salamat po sa oras na ito. Naniniwala ako na tinanggap mo na ako bilang iyong anak at meron na akong karapatan na ikaw ay tawaging Panginoon at Diyos at tagapagligtas ng aking buhay. Salamat po. Ito ang aking samot dalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Purihin ang Diyos, purihin ang Panginoon, at nawa kayo'y hanapin ninyo ang Panginoon buhat ngayon at talikuran na po ninyo ang mga gawa ng dyablo upang kayo ay makabahagi sa kanyang kaharian sa langit. God bless po. Pagpalain kayo ng Diyos na buhay. Amen.